Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong ginawang resolusyon ni Senator Robin Padilla kung saan hinihikayat niya yung kanyang mga kapa-senador na huwag bumoto para ipakontempt si Pastor Kibuloy. Ngayon dito ipapakita po dito ni Banat Bay kung sino-sino na ba yung pumirma sa inihain niyang resolusyon na iatras yung pag-i-issue ng warrant of arrest dito kay Pastor Apollo Quiboloy. So ito, panoorin po natin. Dali. Ni Senador Robin Padilla ang binibigay niyang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy para hindi ito maaresto. 3 pirma na lang sana kailangan para mabaligtad ang mosyon sa Senado. Pero may isang senador na nag-withdraw. Yun, sino kaya yun? Yan, si Mean Los Baños. Bayani na nakikipaglaban sa komunista. Yan daw ang tingin ni Senator Robin Hood Padilla kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Nakasama raw niya si Kibuloy sa paglaban sa New People's Army noong Administrasyong Duterte. Ito raw ang dahilan kaya gustong baliktarin ni Padilla ang contempt ruling laban sa pastor nang hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa mga miyembro ng kanyang religious group. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Aminado ang senador, mas matindi pa raw sa magkaibigan sila ni Kibuloy. Pero Safety and Security Vlog. Maraming salamat ha. Joylyn Legaspi sa akin, ganun din. Try nyo lang ulit-ulitin. Buti pa kay Boss Dada at Kiko. Baka kasi, baka marami na kayong pinalo nyo pa si Jay Guevara. Hindi nyo natuloy nagdo-notify sa akin. Yan, follow nyo na lang si Jay. biro lang ha. Gago rin, no? Pagkatapos ipapalo. Hindi, follow nyo rin si Jay Guevara. Okay? hindi raw ibig sabihin na kinakampihan niya ang pastor. Pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, masyado naman panghusga yan. Ang tawag dyan. Gago ka, sabi. Masyado naman panghusga yan, porket kaibigan. Kasi yun talaga pinalalabas ngayon eh. Diba? Na kinakampihan ni Senator Robin Padilla tong si Kibuloy dahil nga magkaibigan sila. Pero hindi lang nakikita yung yung pinaka point dito ni Senator Robin Padilla na ang Senado hindi po korte. Kung merong akusasyon man tungkol dyan sa mga pananamantala, sa mga dating miyembro daw, may mga panghahalay daw, isang pa yung kaso. Para yung korte po yung dumunig, hindi po yung Senado. Kasi ang Senado, ang trabaho lang po niyan is gumawa po ng batas. Hindi po para husgahan kagad ang inaakusahan kagad. Kasi ang dami kagad lumabas na issue na paglabag daw ni Pastor Kibuloy, hinatulang kagad na guilty. So, yun yung point ni Senator Robin Padilla rito na hindi naman sa kinakampihan si Kibuloy, itama lang natin kung saan ba dapat litisin itong si Kibuloy. Ay, grabe, bakit parang tumitirik tong ko? OBS ko. Naku po, yari. Ayan na. Demokrasya. Hinarang ni Padilla nitong Martes ang mosyon ni Senate Committee on Women and Children Chairman Risa Ontiveros na ipakontempt si Kibuloy. Katwiran niya, hindi dapat Senado ang dumidinig sa mga reklamo laban kay Kibuloy, kundi ang DOJ na naghain na rin ng kaso laban sa pastor. Hindi rin daw dapat nakikialam ang Estado sa issue sa religious group. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang
pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Totoo po yun. Nakakalimutan na po ng mga mambabatas po natin yan na sila dapat na mas nakakalam yan. Na meron po tayong separation ng power and ng churches. So, may kanya-kanya, hindi po saklaw ng gobyerno po natin kung paano magpalakad ang mga simbahan. So mangyayari niya parang alam niyo yun, kasi parang nakaka-inis lang isipin na kapag may mga ganyang issue, pag involve ang simbahan, sinasaklawan kagad nila. Pero kung may kapakinabangan itong mga politiko natin sa simbahan, sasabihin nila, hindi namin pwedeng kastiguin kasi meron tayong separation of power. So, doon pa lang hindi sila consistent, hindi nila kaya panindigan yung sinasabi nila. Doon pa lang sa batas meron tayong sinasabing separation of power. So, sana galangin dapat 'yun. Ngayon, itong sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, may mga paratang na ganyan. Hayaan na natin yung DOJ na siya dapat ang tamang lugar para usigin itong si Pastor Kibuloy. Ni Padilla ang relasyon kay Kibuloy. Hindi raw campaign contributor si Kibuloy o wala raw perang inilabas ang pastor para sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Pero sabi ni Padilla, marami daw itong pabor na ginawa. Dasal, napaka-importante, no? Grabe nung yung news, Pero sabi ni Padilla, marami daw itong pabor na ginawa. Talagang parang pinalalabas niya talaga na dahil sinasabi nito ni Padilla ay tutol sa warrant, dahil sa pabor. Di ba? So parang lumalabas, may utang na loob si Robin Padilla rito sa pagkakapanalo niya sa pagiging senador. So parang base sa balita, na dahil sa utang na loob kaya niya pinagtatanggol dito si Kibuloy. Napaka-obvious itong media na to. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime. RHJ Cabañez, maraming salamat. Wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Kumakalap ngayon ang pirma si Padilla para tuluyang mabaliktad ang contempt ruling kay Kibuloy. Sa 14 na miyembro ng komite, 8 ang kailangan niyang mapapirma. Sa ngayon, 5 na ang hawak niya. Bukod kay Padilla, pumirma medyo na late ng konti, binawi ni JB to ang suporta kay Kibuloy, sina Senators Bongo, Amy Marcos, Cynthia Villar at JV Ejercito. Paliwanag ni Ejercito, hayaan na ang DOJ at PNP na humawak ng reklamo laban kay Kibuloy. Mahirap daw ang mga kasong may kinalaman sa religious groups. Pero ngayong So, yun ang tama, di ba? Nahayaan yung korte, hayaan yung DOJ, hayaan yung PNP na humawak dun sa ibinabatong issue rito kay Pastor Kibuloy dun sa tawag dito, yung what you call this, yung pananamantala. Sorry yun, matagalan tayo, medyo naglag lang tayo. So yun sa pananamantala daw, nandyan yung panggagahas araw, forced labor, human trafficking. So hayaan natin ng DOJ na silang gumawa ng trabaho nila para usigin si Kibuloy. Hindi po trabaho ng Senado na dinggin yung kaso kasi hindi naman sila korte. lang, binawi ni Ejercito ang kanyang pirma. Matapos niya raw araling mabuti ang mga impormasyon at testimonya ng mga witness kaugnay ng alegasyong rape sa pastor. Si Villar pumirma dahil hindi raw siya naniniwala sa mga alegasyon laban kay Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya at nagtataka ako din sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala din.
Nilinaw din ni Villar na wala raw pabor na binigay sa kanya si Kibuloy noong eleksyon. Hindi ko na siya kailangan sa election. Tinawanan eh. Kasi mga gago rin yung reporter. Baka naman campaign contributor nyo siya. Hindi mo ata kilala nga asawa ko eh. Gago ka ba? Kami nga. Hindi nila siguro alam na si Villar ang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. So hindi niya kailangan ng campaign contributor. Ngayon, itong mga Villar pa nga yung nagiging financer pa nga ng ibang politiko dahil nga mas may kakayanan silang gumastos. So hindi, parang barya-barya na lang sa kanila yung mga milyon-milyon na yan. Bilyon po ang pera nitong mga Villar. Kaya hindi nila kailangan ng campaign contributor kung kani-kanino. Kaya nilang tumindig. Kaya nga, kung makikita nyo, di ba, nananalo sila sa election. Siyempre, kaya nilang gumastos eh. So, yung pinalalabas dito ng balita na to na kaya pumirma si Cynthia Villar is dahil nakakuha rin daw ng pabor dito kay Pastor Kibuloy. So, asahan pa po natin, marami pa pong lalabas na ganitong klaseng balita tungkol dito kay Kibuloy. So, antay-antay lang po tayo. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.